Hello. Uh, Good afternoon sa inyo, no. Time check 1:55 ng hapon. Nag-aantay na lang tayo ng ating flight, which is 3:55 pa. So, ayan. Nag-lunch muna siya, nagla-lunch. Kaya ka naman. Hi! Kakatapos ko lang ng lunch. Nagluto siya ng sinigang. Uy, sinigang. Bakit naman yung sinigang ko? Ayan, sinigang. Ngayon, nagpi-flip siya. Yep. Ano pinitin mo? What are you going to on? Grabe, layo. Ito. Edit ko na lang yun. 1, 2, 3. Tatlo. Parang layo lang taas camera. niya. Malayo lang. Ba mo? Natin ng follow yan. Follow. Para Let's follow. follow Yung niya gusto ako, lang yan. kanya. Yep. Depende kasi. Ulit na. Hello, hindi ko na na-vlog yung sa may airplane kasi hindi naman bawal. Siyempre, mga privacy din ng iba. Dito na nga tayo sa hotel na tinuluyan ko. Binook to ng company. Ayan. Bukas, flight ulit. Binook nila tayo na mag-overnight muna dito. Siyempre, alam mo na, pagod. Pagod? Saan pagod? Siyempre, hindi ko alam. Siguro walang flight or something. Kaya, eto binook sa akin. Mag-isa lang ako. Ayan. Ang gagawin ko sa isa na yun? Nakakatakot patuloy. Anyway, mag-ayos muna ako. Yan. Pwede naman dyan ka muna. Yan. Ayun, 1 hour and 25 minutes ang biyahe. So, hindi siya ganun kapagod. Kagaya ng ang Pilipinas saka mula Pilipinas hanggang Canada. Kaya chill lang yung biyahe na to. Ito na ang pinakamalapit na city rate sa pinanggalingan ko, community. Dito, doon sa pinanggalingan ko, walang mga puno, walang building, walang establishments talaga. Talaga napaka-isolated. Ito, ang parang pinaka city nila. Kumbaga, andito lang mga tall buildings, mall, mga ganun. Pero ano pa rin siya, parang probinsya pa rin talaga, pero mas established siya. Init, ang dami kong suot. Alam niyo ba, ang dami kong suot. Kasi yung yung luggage ko 7 kg lang. Ano lang yun carry on lang. Kasi hindi ko naman alam kung yung binook sa akin may baggage o wala. Tinignan ko kasi may baggage pero wala nakalagay kung ilan. So sure na lang ako na siguro carry on lang kasi 10 days lang naman ako sa pupuntahan ko. Relief lang ako doon. So ayun. Kaya ginawa ko, sobrang bigat. Ginawa ko, sinuot ko na yung mga mabibigat kaya ng jacket pa ulit. Long sleeve pa ulit, tapos may isa pa ulit. Kakainit. Pwede sana tong suot ko na to kung winter. Hindi, tiniis ko na lang init. Buti na lang hindi ganun kalakas na summer. Kumbaga spring pa lang ngayon, pero dama mo na rin na mainit. Bakit uminit? Kailangan bibihis na ako. So, ayun nga. Napagbihis na tayo. And siguro itong maleta, hindi ko na ito bubuksan. Wala naman akong kailangan dito Ang gusto ko lang naman talaga rito. Kasi wala ngang restaurant dun sa community namin. At puro kami luto, ganito, puro ganun. Walang deliver ng mga talagang sariling sikap mo lang. Kaya tinanggap ko din talaga to na maging relief. Kumbaga na-excite din ako na alam mo yun, makalabas ka rin kahit papano, makakita ka rin ng iba. Kumbaga sige, ilang months na ba ako sa August, September, October, sa 9 months na nandito ko sa Canada at nandun ako sa isolated na
community, syempre, puro nakikita mo, puro apat na bahagi lang apat na sulok lang. Nakikita mo, trabaho, mga ka-work mo. Tapos, pag-uwi mo, bahay, load TV, luto. Everyday, ganun-ganun na lang lagi. Walang bago. Maganda to. Kaya, kumbaga, hindi lang sa career growth na tinatawag na, kumbaga, nag-relief ka, tinatawag ka ng company para pumunta sa ibang community, para tumulong doon, is, nakalabas ka rin kahit papano. Ma-enjoy mo rin ang sa labas. Kaya ganun lang. At kaya gustong-gusto ko rito, sinabi ko rin naman kay Carol to yung pagkain. Merong mga Pinay restaurant dito. Yellowknife. Dito ako ngayon sa Yellowknife. Yellowknife. Oh my goodness. Kaya na-excite ako. Kasi meron kaming kasamang nurse sa may Kugluktuk doon sa community ko ngayon na pinanggalingan. May mga nurses, sila madalas sila mag-travel Siyempre sila, alam nila yung pasikot-sikot dito sa Yellowknife. And then sinabi nga nila na dito ako pumunta, may restaurant dito ng mga Pinoy. Sabi ko, talaga, marami naman talaga din Pinoy dito. Pero siyempre hindi natin alam kung saan ba yun kasi hindi naman natin kabisado. At ngayon, anong oras na ba? 6:31. Medyo maliwanag pa kasi nga medyo matagal lang dito ang liwanag kapag ganitong mga season. Kakain tayo sa labas. Mapakita ko rin sa inyo. Tawa nga ako kanina paglalapag ko sa airport, nakita ko mga taxi. Nakakatuwa kasi nakakita ka na ng taxi sa wakas sa 9 months. Doon kasi puro naglalakad na tao, puro snowmobile, mga quads, mga ganun lang nakikita mo. Dito may mga kotse na. Tapos kanina nandun ako sa may sa taxi. Sabi ko, ano ba to? Binubuk ba o inaantay? Hindi ko na lang binlag. Baka sabihin nyo, tanga naman nito. Hindi ko na binlag. Pero nakasakay din naman ako, Indiano yung driver Sabi ko, hi, do you accept payment, credit card? Yeah, I accept. Credit card, cash, check. Ganun si Kuya. Awesome. Sabi ko, sakay. Tapos, Super 8. Yung hotel ko, Super 8. Super 8 to sa Yellowknife. Maganda siya. Alam mo yung binok sa akin, ako lang mag-isa. Makita ko. Kompleto. May TV ka. Anyway, may mga TV rin naman talaga yung mga. Tapos may rep. And then, microwave. And then, kung punta mo rito, ayan, kung nag-office ka, or nag-ano ka, plancha, tapos napakalinis ng CR. Sheesh! Diba? Ayun, tara, labas tayo. Tara, labas tayo. Ito, huwag natin kakalimutan ang card. Number natin. Baka mamaya iba mapasukan natin May wifi pa sila. Ice King 202 check. Ano ba? Credit card, check. Ano pa? Cellphone, check. Wait lang. Uy, may manabahanan silang kapihan dito. Lagi naman silang may mga ganun. Libre rin ng kape. Nakakape ko lang din naman sa Nakakape ko lang din sa anong tawag nito? Sa plane kanina. Yan, tara. This is it. Saan tayo kaya papalaring makalabas? Saan kaya mapunta? Yan siya na yung camera pero Ano sinabi? Siguro malala na kaya siya tinawag. Ganun lang.
Ayan, lakad tayo. Sabi ning napagtanungan natin, si Kuya may Pilipino kanina. Ngayon lang ako nag-start ng vlog pero andun nga, sabi niya pangalawang stoplight. So yan, lakad tayo. Ganda Yee! Yellowknife, welcome Yellowknife. Yellowknife, tingin-tingin sa paligid. Pag tumawid dito, tingin-tingin. Bawal tanga. Bawal tanga. Parang turista Parang turista. Sarap. Hanggang 8 pa kasi yun, pero yung The Mantle na yun, sinasabi ni Kuya, hanggang alas 10 yun, tapos may banda pa yun, yung binabaan ko na yun. Gulat ako, resibo ni Kuya, handwritten Ba't ganun? Hindi ko alam. Ayun, bago lang daw kasi yung sisling na yun, pero try ko, baka mamaya maganda rin doon. Ano ba sinasabi nila, Crystal? Ha? Sabi? Yung sinasabi nila, Crystal, yung sasabihin na masarap? Oo. Ayun, yun. Sinasabihan niya masarap. Tawid tayo. Ayan makikita nyo dito, may pipindutin ka para ikaw ang tumawid. Pero wag na, nakaya Bukas ka pa tatawid. Bukas pa ako tatawid na ito. Ewan ko. Pero nakalagay stop. Dito ako dito. Dito ako nagtatawid. Dito ako dati Ayan yung dating nung bago ko rito, kumbaga nung lumapag ako rito at nag overnight. Hanggang dito lang ako, diyan sa may na to, YK Center na 'yan. Tapos hanggang diyan lang ako kasi hindi ko alam dito kung ano yung pasikot-sikot. Ewan ko ba, may mga nakita kasi ako naglalakad na parang mga zombie. Yung mga sinasabi nila na mga zombie naglalakad. Yung tipong high na high. Illegal kasi dito yung mga gumagamit kaya makikita mo sila marami. Kaya natakot ako, bumalik na agad ako sa hotel Nakwento ko ba sa iyo yun Kaya ayun. Ano ba yung pangalawa tapos kaliwa. Layo na tinuturo ni Kuya. Mahal ang taxi rito $14, $9 na agad. Kanina yung airport ako hanggang sa may taxi $14 na agad lapit lang. Kaya nga. Pero okay lang. Saan ba rito yun? Sabi ni Kuya kaliwa Ito siguro. Google mo kasi. Hindi ko nga alam Bahala na. Si Kuya pumindot dun sa may parang inosente tayo kasi naku Kuya, tumawid pa. Naku Kuya. Bakit? Ewan ko dun. Tumawid naka-stop pa ang tatawid. Eto, Filipino sizzling food. Kaso hanggang 8. So ayun, nandito na nga tayo sa sizzling Filipino restaurant. Ayun, sabi ni Kuya, napagtanungan natin bago lang daw to. So thank you po. Tubig lang ang in-order ko. Na-joke lang. Hindi na tayo kumain ng dine-in kasi sabi nila pa-close na daw. Siyempre nakakaya naman, di ba? Kanina pa sila bukas, tapos mga pagod din yung mga yan ng mga kababayan natin. Kaya take out na lang. At ang tinake out ko is dinuguan, pork sisig,
Saka lumpiang Shanghai. Ang sarap. Diyos ko po. Inaantay ko na lang maluto. Tayo natin maluto. Ay, nakaklose pala yung camera ko. Okay? Sorry. Ayun, nantayin na lang natin. Anyway, gabi na rin naman kasi. Kaya, ayoko rin maglakad dito kasi yung delikado. Hindi naman sa pero siyempre, hindi mo alam yung lugar dito. Kaya ingat-ingat lang. Ingat-ingat lang. Ingat-ingat. Actually, I'm always amazed at how Koreans develop and improve their skincare products. Like this collagen face mask from Biodance. I started first by moisturizing. You can ask the flowers, her simple hours, never know bluebirds. Ma'am, pwede makita yung menu? Menu. Sige po. Thank you. Tingnan natin yung menu nila. Actually, bago lang pala sila. Check natin. Ayan. Ito ang mga menu nila. Crispy pata. Na best seller nila. Ayan. $29. Lechon kawali, 19. Inihaw na liempo for BBQ. Sa beef naman nila, caldereta, baka, beef broccoli, beef steak Tagalog, karagaring baka, beef tapa. Chicken inasal. Chicken adobo, country fried chicken, chicken curry. Sa seafoods naman is kare-kare seafoods, butter garlic prawn, daing bangus, and ginataang tilapia. Uy, meron din pala vegetables. Seasoning specials nila yung sizzling sisig pork, sizzling bangus belly, sizzling bangus, sizzling stuffed chicken, yan, bilao. Yan, nag-ano rin pala sila ng bilao. Steam rice, ang kasama ng set A, yan, 110 yung bilao nila. Noodles, meron din silang beef mami, chicken mami, lapas bachoy, rice nila, steam rice $4, garlic rice $5. Wow. Dito lang yan sa Sizzling Filipino Restaurant sa Yellowknife. Ayan, nakabili na nga tayo. Ito, dito na lahat yung mga pinamili natin sa Sizzling Filipino Restaurant. Patayin ko na muna yung ano mo, vlog mo dyan. Ay, yung ano mo. Ayan, nabili na nga natin ang kakainin natin ngayon dinner dito dun sa may Filipino restaurant dito sa Yellowknife. And siguro uwi muna tayo kasi mahirap magdala, may bit-bit saka anong oras na din, mag-8 na pero tirig pa rin yung araw. Pero kasi mga establishments dito nagsasara ng mga 9, so wala na ring ano para magtagal. Kumbaga wala na ring point para magtagal pa at maglipot kasi establishments dito 9 nagsasara. Anyway, tawid tayo, sakay tayo sa kabila. Pero masarap kainin to, mainit-init pa eh. Dinuguan, juice, favorite dinuguan. Yeah, harap. Dito tayo sa gilid. Tayong taxi. Maraming taxi rito. Taxi. Tata mga taxi. Mga tumitingin pa rito, nakakaya. Baka sabihin ignorante. So ayun na nga, dito na tayo sa bahay.
Dala na natin mga pinamili natin. Dito. Buksan na natin. Tingnan natin. Gutom na ako. Unahin natin ang dinuguan. Ang dami rin dinuguan nila. Ito. Dito. Nakalagay pa sa parang garapon. Garapon. Anong garapon? Uy! Authentic na Pilipino. Sarap. Oh! Sisig! Sisig! Pork sisig. Ang bango. Pinoy na Pinoy din. Ito naman yung lumpia. Ooh! Nalungkot ako. Anong kulang? Walang kanin! Ba't mo nakalimutan? Walang kanin! Ano ba naman yan? Baba pa tayo. Nagtaksi tayo. Punta ron. Tapos pabalik. Hindi ko naisip yung kanin. Oh my God! Wala pa palang kanin. Hindi ko rin nakita ron. Naku, saan tayo bibili ngayon ito? Baka sarado na yun. Meron ko yung... Sabi nila wala daw kanin dyan sa McDo rito eh. Hindi ko lang alam. Try ko na lang din. Diyos ko po, walang kanin. Mamaya, balikan natin. Madali lang ha. Bili tayong kanin sa baba. Okay. Take 2, no? Bumili pa tayo ng rice. Ganito. Mabilisan lang nakain. Mabilisan nakain. Mabilisan lang na luto. Yung nabibili natin. Bumaba ako. Bumili ako sa Walmart ng instant rice. Punta lang sa microwave. Buti na lang meron dyan. Yan yung naisipan ng rice. Woo! Lumpia! Hihi! Diyan ka. Tumula tayo sa sisig. Oops! Buksan natin. Yan, may tumulo na katas ng dinuguan. Okay. Kain be. Yan, dalawang screen natin, isang cellphone saka isang pang videong vlog. Anyway, patalastas, hiniram lang pala natin tong na yan, DG. Yung gamit ko na to ngayon. Shoutout nga pala sa iyo, Cristel, Karina, salamat sa pagpapahiram. Pag in-upload ko yun, malalaman kung gaano kalinaw. Pang-vlog kasi talaga yan. Unang tikim. Pipikit ako. Sipin ko na lang nandito ka be. Ayun siya, hingit siya. Sisig. Authentic sisig, yeah. Yep. May asim-asim pero parang kulang siya ng itlog. Pag ito may itlog, masarap to. Walang itlog eh. Pero ang serving nila marami ha. Ayun oh. Ang dami ng sisig serving nila. Dami. Hop. Authentic na authentic. Kaya sa dinuguan. Kaya dinuguan. Medyo lumalamig na kasi. Nakalimutan ko kasi tanga-tanga ko talaga. Kahit sa larangan. Mahina pumikap. Dinuguan nila? Dinuguan nila masarap. Ako magsasabi. Sinabi ko naman eh. Napakasarap dinuguan. Ang banaanin kayo itong dinuguan. Dinuguan. Malapot yung niya. Sarsa. Talagang hindi siya malabnaw. Malapot tapos malambot yung mga karne. Gusto kong stay ako mo yung recommend nila. Ano?
Anak Cristel, di ba sila na nag-recommend yan? Oo, magsalita ka lang, narinig ka nila. Si Carol po yung nasa background natin. Wala siya ngayon, hindi siya sumama kasi iwan siya kasi hindi siya nakasama, kumbaga. Tayo lang ang pinili para pumunta sa ibang branch para tumulong, gano'n. So far, ang nananalo sa dalawa na to, sisig tapos dinuguan. Dito ako, sa dinuguan ako. Dinuguan nila 10-10 sa akin. Although sisig malinamnam, parang kulang siya ng ano. Dito kulang is yung ano, itlog. Hindi ko lang kung may itlog, pero tingin ko wala. Pero marami siya ang serving niya, kaya hindi rin siya ganun kaanghang siguro dahil may sili dito pero hindi ko pinisa, pero gusto ko manghang, pero sakto lang naman na to. Kasi pero nangingibalbo kasi yung ano, ang lumalaban yung ano, dinuguan. Ito naman, lumpia, may kagat na. Kasi favorite ko to. Kaya kanina kahit walang rice, pagkabukas ko, kinagat ko na. And agatin ko ulit. Masarap. Makikita nyo makapal. Hindi tinipid. Agang pagkagat mo, hindi pa yung ano, hindi balat ng wrapper. Talagang ayun. Tama yan? Diba? Makapal. Makikita mo sa gilid, manipis. Makapal yung laman. And siguro, akin, para may pagkamatabang siya. Hindi siya yung lasa ng parang sa mga handaan sa Pilipinas, yung mga binyag, mga, diba, may mga typical na parang homemade na ano. Ngayon, meron siyang sauce. Ayan, tignan natin kung dito magko-complement talaga. Kasi medyo siyang matabang. Sa sauce naman pala. Kaya pala may sauce na ganito. Sweet and sour ata to. Ayun yan. Sarap. Sarap. Kaya sa akin matabang. Di ko alam kung sabi mo kasi mataas na yung tolerance ko sa alat ba eh. Diba? Kaya sa akin matabang. Pero ito talaga. Eto. Dinuguan ng Yellowknife. Naku po. Siguro kaya nakaganito to. Nakalagay dito. Kasi maramihan. Daming serve. Marami siguro bumibili. Okay po. Okay kasi lang muna ano, yung dugo, no? Ano kasi sinisip pa kaya yan? Hindi ko alam uunahin ko eh. Siyempre magtitira tayo ng para kinabukasan. Ito naman pala, ang problema na naman, wala tayong inumin. Mababa na naman. Sarap. Hindi na gano'n. Lapot. Sisig. Harap. Pero to the best. Lapot. Yung taba niya, ano, parang natutunaw sa bibig. Sobrang lambot. Shoutout nga pala sa ano, no? Sizzling Filipino restaurant dito sa Yellowknife. Harap. Sayang, hindi ko doon nagawa ang ano ko eh. Dine-in tapos doon ako kumain para ano. Tinake out ko na lang kasi nakakaya sa kanila. Kasi nga late na. Hanggang 8 lang sila. Tapos 7 na ako dumating. Kasi nga hinahanap ko pa
yung isang taxi na pinara ko, hindi niya daw alam. Yun pala, kaya pa hindi pa alam, 2 months pa lang sila nagbubukas. Buti na lang, kaya sabi ko, doon na lang ako sa isa ng Filipino restaurant din, The Mantel. Search nyo The Mantel. Doon may mga banda-banda. Nakita ko sa mga ano nila, may banda. Tapos puro Filipino food, ganun. Tapos nandun na ako, bumaba na ako. Sakto, sa may pinto, may lumabas na Pinoy. Sabi ko, uy kuya, sabi niya, uy, sabi niya ganun. Bukas pa po ba? Uy, bukas yan. Pasok ka, sabi niya ganun. Doon din meron, no? Sabi niya ganun. Abay turo, doon din meron. Sabi ko, doon may sisig doon. Yun po ba yung sisig na ano? Oh, doon, bago lang yun. Sabi niya ganun. 2 blocks away lang. Sabi niya ganun. Hindi na tuloy ako napapasok dun sa The Mantel. Siguro pag may time ako nandito na si Carol, subukan namin dun sa The Mantel. Overnight lang kasi ako dito eh. Lumapag ako kanina na something 5, tapos kulang sa oras. So siguro pag ganun lang. So ayan, dalawa niluto ko na with rice pa ulit, syempre. Ayun, 2 minutes sa microwave, meron ka ng instant rice, wala ka ng luto-luto na ano. Ayan, rice na rice, jasmine rice to, jasmine rice. Salamat kasi kay Jasmine. Jasmine, salamat. Shoutout nga pala kay Jasmine. Jasmine rice, Jasmine rice ng best value. Salamat sa iyo. Lumpia. Lumpia. Gaya natin ng rate. Lumpia. 7.5 ganun. 7. Hindi ko na alam yung authentic niya na ano eh. Kumbaga, hindi ko alam dahil siguro panlasa ko. Siyempre, favorite ko kasi. So, meron akong talagang hinahanap na yung taste ng parang authentic na Pinoy talaga na lumpia. Kasi kahit mga foreigner, talagang pag natikman din nila yung lumpia, parang yun ang masarap sa kanila sa mga potahe din ng mga Pinoy. Yun din hinahanap nila, number 1, parang lumpia, ganun. Adobo, ganun. Saan talaga, in any handaan talaga, binyag, birthday, hindi mawawala lumpia. My favorite lumpia. So, lumpia, 7.5. And then, sisig is 8.5. Tapos, etong dinugo na to, napaka-authentic talaga. Para kang nandyan sa may kanto, yung kilaman ng mga ganun. Eto yun. Eto yun. Malambot na karne, malapot na sarsa, authentic dinuguan dito sa may Yellowknife. Sizzling restaurant, Pinoy restaurant. Nadali nyo. Sarap. 10-10 ka dyan. 10-10. So, yun lang, no. Hindi ko nahintay na ubusin ko to kasi baka mamaya ayaw ako ng baka sabihin nyo ang lakas kumain ni kuya. So tatapusin ko na dito vlog ko. Maraming salamat, and then hopefully bukas makapag-vlog ulit ng papunta naman dun sa pupuntahan ko sa Fort Good Hope. Dun tingnan naman natin mga adventures natin, no? So see you guys and bye bye.